Ito, nag-a-advertise sa atin ito, si Tolentino. Meron daw na mga PR companies dito na binabayaran ng China para maghasik ng disinformation para ma-impluensyahan yung May 12 midterm elections. Okay. Pinatatawag niya. Tignan muna natin kung ano yung disinformation na yan. Huwag kayong padalos-dalos. Okay lang mag-imbestiga. Don't get me wrong ha. Okay kang mag-imbestiga, tol. Lalong-lalo na, kampanya ngayon, medyo tagilid ka. Walang pasagan ng trip. Pero for you to conclude na ito ay disinformation para ma-impluensyahan ng eleksyon, ay, teka muna, mag-imbestiga ka muna. Do not jump to conclusions. Medyo na-miss ko kayo. Ay, mas lalo, miss na miss ka namin. Kaya naman, tuwing umaalis ako, nung isang beses, umalis ako. Opo. Kinuha si Tatay Digong. Ngayon, umalis ako. Nabaril si Johnny Dayang at saka Grabe, no? si Mr. Bakud. Opo. Na dapat guest natin noon, ano? Opo. Kagagaling lang dito. Opo. Ng alas 12. May highlight pag ikaw'y umalis. Kaya minsan ayoko nang umalis eh. Kaya lang, kailangan kasing sunduin ko yung isang kaibigan natin sa Singapore. Opo. Alam nyo, nasumpungan ko pa. Etong election pala nung May 3 sa Singapore. I'm sorry. Tama, May 3. May 4 ako umuwi kahapon. Opo. Pero alam nyo, doon pala dumating ako roon. Dumating ako at 30. Kasagsagan pala ng campaign period yon. Pero hindi mo mararamdaman. Walang ingay. Walang poster. Meron lang mga muka nila. Okay. Pero maliliit eh. Ang galing. Halos hindi mo mapapansin. Bago yung mga rally nila, wala yung mga motorcade. Hindi pwede yung motorcade eh. Okay. Pagmumurahin ka ng mga Singaporeans eh. Talaga? Walang traffic masyado ron. Bago motorcade ka, tatraffic. At saka walang bumubusina ron. Yung busina ron, hindi uso yun. Yung biglang kakat, bubusina. Wala ron. Maingay. Medyo mamumura ka unless may emergency. Hindi gagamit ng busina ron. Wala kang maririnig masyadong busina ron. Bibihira. Ang galing. Maganda yun pag Oo. Siguro kung huminto ka doon sa corner, hindi makakanan o makakaliwa yung isa na mga 5 minuto yun, medyo bubusinahan ka na. Ayun. Pero yung sandali lang, walang bubusina ron. Kahit yung biglang, hindi naman perfecto, kahit ano naman lipunan, may ulalo. Mas marami lang nga rito sa Pilipinas. Yung biglang kakat, minsan may ganun din eh. Walang nagbubusina. Okay. Yung driver namin, gaganon lang siya. Gaganon lang, parang nainis siya. Papaluin niya yung manibela niya. Parang busit naman to, pero walang nagbubusina roon. And then, ang rally nila, nasa isang lugar, punta lang kayo roon. May rally sa isang lugar para hindi nakakaabala. Common place. May lugar na talaga, may mga square doon na parang yung liwasan. May mga open air kung saan tradisyonal na nagrarally. Walang mga motorcade o may noise. Dito may mga noise barrage pa eh. Akala mo naman sa pagbubusina mananalo. Isa lang ang alam kong nananalo sa busina eh. Si Bong Revilla, yung ad niya, yung may busina. O ang sayaw ng budots. Dinadaan niya sa busina, hindi niya pagbalik ng 124 Ay, di ba million. Confirm ba yun, sir? Hindi pa. Dahil nga sa inyo, dami nagtatanong sa akin eh. Hindi, kasi kung ako si Bong Revilla, ang sasabihin ko, bakit kayo ibabalik? Nananalo naman ako eh. Ay, ganun. Hindi naman natatalo si Bong Revilla bilang senador eh. Kasi budots nga eh. Ayun. Doon, napaka-mature. Makikita mo bangayan nila ron sa dyaryo. Pag nagbasa ka ng dyaryo. Then election day 3, wala ring gulo. Walang mga rally, walang mga billboard, walang mga jingle sa kalye. Basta nagbotohan din in-announce. At most of all, walang nagpapatayan. Okay. Dito, magulo eh. Kita mo ha. Ito, natutuwa ako dito sa eleksyon natin ha. Bukod sa patayan, ang dami-daming patay, meron pang katulad nito, pinupolitika lahat. Etong si Bobby Tiglao, na dating ambassador, di ba? Yes. Dating cabinet member yata to, kung di ako nagkakamali. Meron siyang nasabi against Congressman Frasco. Ngayon, naghain ng demanda. Hindi naman niya alam na naghain. Pumunta sa NBI. Can you imagine yung NBI na nasa ilalim ng DOJ, kaya't masasabi na natin weaponized and politicized na talaga ang DOJ natin. Sa Visayas nag-file yung
isang agent na naka-assign sa Visayas, pinapunta pa rito sa Maynila para ipatawag si Bobby Tiglao. Oh. Pero mo ginastusan pa nila yung agent, alam nga namang inabonohan ng agent yon. Opo. Hindi naman gagawin yon. So, pinamasahihan ng pamahalaan yon. From Visayas, pinapunta sa Luzon, dito sa Maynila, Opo. sa NBI, sa headquarters, doon sa Taft Avenue. Ay, hindi na pala sa Taft, dito na pala, sa Quezon City, ano? Oo, sa May Araneta, okay. yan, pinapunta siya. Kasi si Bobby Tiglao ay taga Cavite, Malayo Cavite din. Province. Pinatawag nila si Bobby Tiglao. Siyempre si Bobby Tiglao, si Ambassador, hindi naman sanay sa mga ganyan. Hindi naman nadidimanda yan. Matino namang kolumnista yan eh. Opo. Nitong, pwede naman siguro natin sabihin, kapatid naman natin sa hanap buhay, yung Manila Times. Opo. Matinong kolumnista yan, hindi naman nirereklamo yan kasi matalino yung mga columns niyan na wala namang libelous. Pinatawag siya, sinampina siya, pumunta daw siya dyan sa headquarters dito sa Metro Manila, dyan sa Quezon City, sa Araneta. Yes. Oo. Di pumunta siya. Nandun yung ahente ng NBI. Sir, meron reklamo sa inyo si Congressman Frasco ng cyber libel ba or libel, whatever. Sabi sa kanya, eto po, may reklamo. Sabi niya, ganun ba? Nasaan yung reklamo? Di naman siya binigyan. Ala. Bakit niyo ako pinatawag dito? Para lang ho sabihin sa inyo na meron kayong reklamo. Pambihira. Email naman. Inconvenient yun. Hindi, inconvenient not only for Bobby Tiglao, Yes. but for the government na magpapadala ka from Visayas. Ba't hindi mo na lang i-email yung headquarters dito? Tama po. Para sabihin, oy, isama nyo si Bobby Tiglao. Ba't kailangan taga Visayas pa? May ganun bang protocol? At kung may protocol na ganun, dapat itigil nyo na kasi inefficient yun, magastos yun. Correct. Hindi naman siya binigyan ng kopya. So, useless ang pagtawag sa kanya. Ngayon, anong nangyari? Di, syempre, hindi niya alam yung kanyang, kung anong demanda sa kanya. Syempre, Correct. tahimik siya. Hindi naman niya alam na ganun. O, di wala siyang kasamang abogado. Opo. Di bumalik na siya sa bahay, nag-press release ang NBI, pinatawag daw nila, may kaso daw laban kay Bobby Tiglao at pinatawag at hindi daw maidepensa ni Bobby Tiglao yung sarili niya. Paano mo didepensa? Pinress release para lamang masira si Bobby Tiglao. Ganyan ang ginagawa ng mga kritiko. Mali na. Oo, eto kita nyo eto, nakakatawa ito. Eto, nag-a-advertise sa atin ito, si Tolentino. Meron daw na mga PR companies dito na binabayaran ng China para maghasik ng disinformation para ma-impluensyahan yung May 12 midterm elections. Okay. Pinatatawag niya. Okay lang naman yan. Dahil may service agreement daw between the Chinese embassy and isang kumpanya na Infinitus for public relations. May keyboard warriors daw, chu-chu-chu, hindi maintindihan, ano? Unang-una, ito ang puntos ko. Number 1. Alam nyo, standard practice po ng kahit anong gobyerno na mag-hire ng PR firms sa ibang bansa para i-push yung narrative nila. I am sure yung Republic of China na Taiwan meron dito. Ang Pilipinas, I know this for a fact. Noong panahon ni Cory, merong PR firm sa Amerika. Yung Black Manafort, Stone and Kelly. Lahat po yan, standard practice yan. Kasi, ang aim ng embassy ay pagandahin yung imahe ng kanilang bansa sa ibang bansa. Correct. Kaya nga embassy, embahada yan eh. Tama. Diba kaya nga sila naggagawa ng mga kawanggawa, lahat ng embassy, hindi lang Chinese embassy, nagkakaroon sila ng mga party para sa mga opisyal ng gobyerno. Yes. Diba may mga van d'honor sila? Yes, Pagka yung mga Independence Day nila, iniimbita nila. Opo. Yung mga leading, hindi lamang yung public officials, kundi mga prominenteng mga mamamayan. Dignitaries, Halimbawa sa yes. Pilipinas, ako nakaka-attend ako dyan sa Malaysia, sa Spain, yan, mga van d'honor ang tawag dyan. Yung tinotoast. Opo. Yung Independence Day, tuwing Independence Day sa Republika ng Estonia, na imbita ko yan sa Indonesia. Yan.
Even sa US Embassy, noong panahon ni Mayor Lim, naimbita kami dyan kahil mayor siya. Yes. Nasasama kami bilang closest staff niya. Yan, ganun talaga yan. May mga naratiba. Yung uncle ko, si Rudy Topacio. Nakalimutan ko lang yung J. Walter Thompson. Yes. Ang kanyang PR firm. Wala na, yumao na si Uncle Rudy. Ano yan, magaling na bahista yan. Tumutugtog yan doon sa executive band kasama ni na Raul Manglapus. Wow. Yung may executive band, di ba? Yan. Apo. Na ngayon, ang leader na ay yung anak ni Manglapus, si Francis, anak ni Raul Manglapus. Apo. Yung J. Walter Thompson, nire-retain niya ng US Embassy para yung mga gustong ipaabot ng US Embassy sa Pilipinas, PR, Yes. ay magawa. Kasi hindi naman kaya ng mismong embassy, okay? Tama po. So, tignan muna natin kung ano yung disinformation na yan. Huwag kayong padalos-dalos. Okay lang mag-imbestiga. Don't get me wrong, ha? Okay kang mag-imbestiga, tol. Lalong-lalo na, kampanya ngayon, medyo tagilid ka. Walang pasagan ng trip. Pero, for you to conclude na ito ay disinformation para ma-impluensyahan ng eleksyon, ay, teka muna, mag-imbestiga ka muna. Do not jump to conclusions. Pangalawa, ito ha, ayaw daw natin na ang China ay nakikialam sa eleksyon. At tama naman, walang bansa na dapat nakikialam sa ating eleksyon. Pero bakit ito? What this? Bakit nag-anyaya tayo ng mahigit 200 mga puti, mga Europeans, para mag-observe ng ating eleksyon? Hindi lamang mag-observe ng ating eleksyon, kundi pakialaman yung ating mga news para sabihin daw kung ano yung disinformation, misinformation. Ito, basahin ko Ayan the EU's methodology covers all phases of the electoral process. Ibig sabihin, titignan nila yung ating botohan from legal frameworks and campaign financing to voter registration and media roles. Ibig sabihin, pinapayagan natin itong mga puti na tingnan, ay, mali yung ginagawa ng media nyo. Ito tama, ito mali, ito good information, ito misinformation. Mag-oobserba kami. Hindi ba insulto yan sa COMELEC natin? Para sinasabi, oy, kung walang mag-o-observe sa inyo, papalpak kayo. Kung ako, si Garcia, mumurahin ko yung nag-imbita rito Grabe. Kung siya nag-imbita, napakamali naman niya. Para sinasabi niya, wala kaming kakayahan i-monitor ang eleksyon. Kaya kailangan may magpasok kami ng mga Europeans dito. Anong klaseng dignidad ba meron tong bansang ito? Ang Singapore ba nag-imbita ng mga banyaga doon sa kanya para mag-observe ng eleksyon, para sabihin kung tama o mali yung eleksyon? Di ba? Wala! Magkaiba naman yung batas In fact, eto meron akong kaibigan na banker sa Singapore. Baka sabihin nyo, istoryahe ito. Sabihin ko pangalan, i-google nyo yung mga ulalo dyan. Ang pangalan ni Chua Eng Leong. Okay. Sige, ito naman, hindi naman masamang sabihin ito Si public naman knowledge ito Ang tatay niya ay dating Minister of the Interior ni Lee Kuan Yew. Hindi ko lang alam yung pangalan ng tatay, pero lalabas yan. Kasi ang ipinido ng Chua, kasi di ba baliktad sila. Opo. Eng Leong Chua, di ba? Yes, di ba ang Chinese una yung apelido? Opo. Kasi sa kultura yan Kasi para sa Asians, tayo lang kasi, lahat ng Asians una yung apelido. Ibig sabihin kasi, mas mahalaga sa Asia ang apelido, yung pamilya kesa yung individual. Okay. Kaya lang naman tayo una yung pangalan sa apelido kasi na-westernize tayo ng mga Kastila. Okay. Ganon. Opo. So, parang sa atin, pero gayon pa man, sa atin naman, di ba, laging una yung pamilya pa rin, Opo. Mas importante yung family sa sarili, sa individuality. Opo. So, Chua Eng Leong, yan. Banker po yan. I-google mo dan. Ngayon, tumatakbo siya doon sa distrito. Isang distrito kasi gusto niyang sumunod sa bakas ng kanyang ama na member of parliament. Kasi, di ba, pag parliamentary system, hindi ka pwede maging gabinete hanggang hindi ka nahahalal bilang miyembro ng parliament. Kasi ang prime minister doon ay binoboto hindi at large. Opo. Di ba, magbobotohan ng kanya-kanyang distrito. Yung mga mananalong mga members of parliament, by the way, unicameral sila So isa lang, walang Senate, walang House. Parlamento lang, parlamento. Yan.
Yung members of parliament na mananalo, yun ang pipili ng prime minister. Yung prime minister mag-a-appoint ng presidente at ng gabinete. So hindi ka pwedeng maging gabinete ron. Opo. Pag hindi ka member of parliament, dapat kukunin dun sa mga nahalal ang gabinete. So dapat mahalal ka muna. Pwede lang si kita mo yun, kahit hindi nahahalal, naging gabinete. Si Jojo Gabinete. Kaibigan natin sa media, kung kilala mo si Jojo Gabinete. Manunulat din yun entertainment si Jojo Gabinete. Naalala ko tuloy si Jojo Gabinete. Anyway. Okay. Kumakampanya siya, malapit na kaibigan ko ito. Yung mga kliyente ko na nagbabanking sa Singapore, siya yung nire-recommenda ko. Nagbiro ako, sabi ko, magaling ako mangampanya. Pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang mangampanya sa distrito mo. Nagbiro ako, sabi ko, magbadala pa ako mga sexy. Di ba dito may mga sexy pa di ba? Sabi niya, yun seryoso ito. Sabi niya, no! Sabi niya, don't do that. Tatagalogin ko na, ha? Sabi niya, huwag mong gagawin yan. Sabi ko, gusto mo bang ma-deport ka? Doon pala bawal makialam ang banyaga sa any electoral process. I-deport ka, ba-blacklist ka, di ka na makakabalik sa Singapore. Sabi ko, nagbibiro lang naman ako. At ang kampanya roon, wala yung katulad ditong hiyaw ng hiyaw. Punta lang sa mga meeting, naka-house to house din, may house to house, kinakausap lang ng maayos. Ganun lang doon. Walang fake news. Totoo, walang barilan. Walang suntukan. Grabe, no? Pagkatapos ng address, alam na yung panalo. Ngayon, majority na naman yung People's Reform Party. Ito, parang ininsulto mo yung sarili mo, para sinasabi mo, di namin kayang magsagawa ng maayos sa eleksyon kung wala itong tulong ng mga Europeans. Pero, yung mga puti, gusto nyong makialam dito. Oh my yung God. mga Chinese, galit na galit kayo. Hindi ko sinasabing payagan ng Chinese. Mali din yun. Dapat walang nakikialam. Kahit sino, Chinese, kahit saang lahi. Kay European, Correct. kay African, kay taga-ibang planeta, mga aliens, mga Martians. Di ba? May Martians man talaga. Walang dapat nakikialam. Ikaw lang teacher ko Paano yun, Ito mo naman, pati yung observation mission, yan Ito man ba naman, ito ang gagawin daw. Sabi nitong Marta Temido, na tingin ko intermedido We evaluate elections based on international and regional democratic standards, Philippine laws and principles of good electoral practice. I-evaluate nila tayo. Baliktad. Hindi, ibig sabihin, bakit? Pakialam mo sa opinion mo. Correct. Parang Singapore, di ba? Sinasabi, wala kayong demokrasya. Ang press nyo ganito, ganon. Ng mga foreigners, sinasabi ni Lee Kuan Yew noon at pati nung ni Lawrence Wong, wala kayong pakialam dito. Huwag nyo kami pakialam, di namin kayo pinapakialaman. Ito, pinapakialaman tayo. Meron pang 200 election observers. Dami. Ayan including 72 long-term observers. Meron pang media analysis, will focus on election disinformation and foreign interference. Kayo mismo, foreign interference kayo Alam mo ang gagawin itong mga ito? Yung sinasabi lang foreign interference, kasi they really have an axe to grind against China. Sabihin nila, nakikialaman China. Sige, opus na tayo. Oh my God. Sa bagay, talaga naman hindi kaya ng COMELEC natin. Yung mga giant billboards lang ng Tingo, ni Brian Yansuan, mga kaibigan ko iba, Amy Marcos, kaibigan ko yan. Suportado ko yan. Pero, may giant billboard dapat tanggalin Sino pa ba ang nakikita natin? Bong Revilla, pagkalaki na sa EDSA. Lito Lapid, mga kaibigan natin, iba niyan, pero hindi po tayo namimili. Yung ako, Bicolano. Ako, pakalaki. Sino? Ako, Ilocano. Si Tolentino meron, di ba? Bamakino, meron na rin, Ang para sa akin, kung yung mambabatas ay lumalabag sa batas, tika muna. Huwag naman ganun. Tingnan natin, At kung talagang may batas na ipapatupad, huwag mo sabihin wala nakakakitang COMELEC personnel niyan. Inutil naman sila. Wala na silang time. Abalos, merong mga malalaking billboards. Pero hindi naman mananalo yata Kahit in-endorse ni Vice Ganda. Kasi si Laila, ini-endorse si Nadine Lustre, kamote pa rin di ba? Pero pa siyang dinayayabang pa niya, yung meron daw siyang nutrition bill.
para sa mga mamamayan. Sabi ko, dapat yung mga driver din may nutrition bill. Lahat ng saba. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yo, Topacio. Pagkatapos ng mga komensyo, informasyon at tutuan sa patrasas, paalalahan ng buhay niyo, seniors flag,